Virgo, year 2026 reading mo. Kumbaga, pinaka-silip summary ng 2026 na taon para sa iyo. Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers. So, yun ang card mo is Uncovering Treasure. Wow, ganda niya na. Mukhang meron kang ma-uncover na bongga. Uncovering treasure daw eh. Oh, beneath the surface lies great bounty. Hashtag bounty. Hashtag treasure. Next. New moon in Cancer. You and your loved ones are safe. Oh, so ito ay reassurance, Virgo. So mamaya i-discuss natin yan isa-isa. Hayaan mo lang muna akong humugot, ilatag ang lahat ng baraha mo. Unang fortune cookie card mo ay reflection. Meron ka rin manifestations. Wow! So mamaya, mukhang maganda. Lumilitaw ang bounty, lumilitaw ang treasure, andyan, bountiful. Tingnan mo yan. May word na namang bountiful. Mukhang bounty ka ngayon, Virgo, Bongga. O, diba sabi ko sa'yo. Tignan natin yung mga tarot cards mo. Tarot cards. Para sa yung overall energy, meron kang Page of Swords, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius energy. Challenge mo, Two of Swords, Air sign pa rin, Gemini, Libra, Aqua. Blessing, good stuff, good news, Ten of Swords, Air sign na naman, Gemini, Libra, Aqua. Career, financial, Nine of Cups. At sa love life mo, meron kang Eight of Cups reversed, no? So, may mga water dito, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa bottom, unexpected, merong Earth, Taurus, Virgo, Capricorn energy. At kukuha tayo ng mga tea leaf cards para sa ano pa yung mga ibang paparating sa'yo. 1, 2, 3, 4. Wow. So, umpisa na natin, no? Ang ganda nito. May mga ma-uncover kang magaganda, Virgo. At isa na dyan siguro yung mga... Para sa akin, this is abundance yung nafe-feel kong energy. Kasi bountiful eh. Parang... Sabi kasi dito, beneath the surface lies great bounty. Pwedeng ito ay blessing in disguise. Isa rin yun sa nafe-feel ko. Kumbaga, may mga situations na ipipresent nila na parang hindi ganun ka-okay. Pero, behind nun is merong magandang naghihintay para sa iyo. Blessing. Sabi ko nga, it could be a blessing in disguise. It could be literal na mga bounty, treasure, or abundance, no? Ang abundance, guys, maraming forms yan. Hindi lang yan about material, hindi lang yan about money. Okay? Basta may ma-uncover ka dito, may marireceive ka, may madidiscover ka na something na special or a blessing. Yun yung nafe-feel ko rito. Kumbaga, bawat situation, kumbaga ito yung silver lining, ito yung bright side ng bawat sitwasyon eh. Kaya nga pwedeng itong situation na ito ipipresent niya sa'yo as pangit, as mahirap, pero yung other side nun, lilitaw na meron palang magandang bagay na maitutulong sa'yo, no? Yung situation na yun, ano man yun.
Yun yung mag-unfold dito sa uncovering treasure mo. Halimbawa, sige, bigay na lang ako example. Halimbawa, may opportunity ka na yun talaga yung gustong-gusto mo. Kaso napalagpas mo or hindi ka talaga or pwedeng na-reject ka dun sa opportunity na yun. Pero hindi mo alam na yung pagkaka-reject mo pala na yun, yung pagkakalagpas nun at na-miss mo yun, meron pala talagang kapalit yun. Na meron palang mas better na darating sa iyo na opportunity. Kaya pala yun nangyari. Kaya nga kung sinasabing parang blessing in disguise siya eh. Kasi, ewan ko, yun yung nafe-feel ko sa intuition ko. Okay? So, lipat na tayo sa next oracle card mo, which is New Moon in Cancer. You and your loved ones are safe. So, yung binanggit ko nga kanina, itong card na ito is reassurance. So, itong year 2026, ay a reassurance na ikaw at ang pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, ay malayo sa sa kapahamakan. Masusurvive nyo kung ano man yung mga problema, kung meron mga pagsubok, no? Makakasurvive kayo. Parang yun yung reassurance na binibigay sa iyo netong card na to. So, pwede rin kasi itong parang reminder sa iyo na kung mahilig ka mag-overthink, ito yun. Kumbaga, magtiwala ka lang, have faith, magiging okay lang kayo. No matter what. Parang yun yung nafe-feel ko dito sa barahan na ito. You and your loved ones, no? So, sa fortune cookie cards mo, meron ka ditong reflection. Friendships in your life may come to an end. Others could blossom and become stronger. So, ang feeling ko dito sa reflection, itong year na to is may mga tatanggalin ka, may mga ikikip ka sa buhay mo. And one of those na binabanggit is specifically related sa friendship. So, may mga friends ka siguro na maalis na sa buhay mo ngayong 2026. May mga friendship na mag-i-end, pero meron din namang mga friendship na mag-grow, mag-bloom, and mas magiging matatag. So, it would be ending a friendship and welcoming new friends sa buhay mo ngayong year na ito. Magkakaroon ka ng evaluation eh. Ito bang si ganito ganyan, ano to? I-kick out ko na ba to or i-keep ko pa? Para basta magkakaroon ka ng reflection eh. Whether sa mga connections mo yan, friendship man yan or hindi, or pati na rin sa mga ibang bagay na maaaring pagmumuni-munihan mo, pagdidesisyonan mo kung i-keep mo pa ito ngayong 2026 or hindi na. No? So, manifestations, next fortune cookie card mo. A bountiful time, ito na nga yun, yung double bounty. So, sinasabi ko sa iyo, magiging bountiful tong 2026 mo, Virgo. A bountiful time awaits you. Your wishes could manifest. Take note. Kung meron kang specific na wish, this is a good year na mag-manifest ka. Kasi itong mga manifestations na to, maaari ang matupad, mangyari, ma-receive mo. Okay? Ma-achieve mo. So, importante yung pagtatanggal ng mga negative, anything negative, and lahat ng mga gusto mong matupad, i-manifest mo. Okay? Kaya nga meron ditong mga pagtatanggal ng kung ano-ano sa buhay mo Kasi, yun yung first step para mag-manifest itong mga wini-wish mong mangyari. Okay? So, when it comes to your tarot cards, so overall energy ng 2026 mo, meron kang Page of Swords, no? A lot of learning, Virgo. Etong mga learnings na to, it could be mga leksyon, no? Pwedeng yun, mga
Mistakes, pwede rin naman talagang merong mga formal na studying. Could be going back to school, could be learning something new, mga training, anything na magiging beneficial sa iyo para mas maging purposeful itong 2026 mo, mas maging successful ka, magkaroon ka ng personal growth, no? So, or maaaring ito yung mga lessons learned sa mga mga bagay na gagawin mo. Could be na merong kasi sa mga mistakes tayo nagkakaroon ng lessons eh. Feeling ko lang, maaaring may mga mistakes din. And yun na yung mga magiging parang learnings mo. Isa yun sa part ng mga learnings mo. Okay? Nakikita ko rin na mas curious ka eh. Mas curious ka talaga itong year na ito eh. Kaya mayroong mga bagay ka na tutuklasin, i-research, aaralin. No? So, maraming mga pag-aaral at lessons learned ngayong 2026. Para sa challenge mo yung the Two of Wands. Challenge mo is paano mo i-render. Yung word na ginagamit ko. Paano mo i-render tong mga bagay na ito na nasa isip mo? Kasi may mga ini-imagine ka, may mga goals ka, pinaplano ka, may mga pinag-iisipan ka, merong mga sketches, may mga blueprint sa isip mo. Pero ito ay nananatiling plano lamang, blueprint. Unless, sisimulan mo talaga siya. So, the challenge for you, nafe-feel ko, pwedeng iba kasi sa inyo takot kayong mag-make ng first move, takot kayong simulan, takot kayong mag-leave ng comfort zone. Kung paano nyo sisimulan ito para mabigyan ng katuparan itong mga plano mo. Okay? Pagdating sa good stuff, sa good news, you have 10 of Swords. Para sa akin, ito yung finish na talaga. Hanggang doon na lang talaga eh. Alam mo, minsan may mga bagay na blessing in disguise, no? Parang ito, nafe-feel ko yung blessing in disguise dito. Dito nafe-feel ko na naman yung blessing in disguise. Kasi, merong ending dito, actually. May ending dito, Virgo. Pero kasi itong ending na ito is actually a blessing in disguise. Ito yung energy na sinasabi sa akin na minsan, may mga bagay na kailangan pa nating hintayin yung sukdulan. Hintayin pa nating ma-rock bottom tayo doon. At saka pa lang natin marirealize. At saka pa lang mauuntog yung ulo natin sa katotohanan. No? And eventually, mahihimasmasan ka na. Doon pa lang magsisimula eh. No? So, na-feel ko rito is rock bottom, may ending na. Pero itong ending na to, una iniisip mo negatively, ending, ganyan. Pero actually, ito yung magbibigay sa iyo ng panibagong simula, panibagong opportunity or realization. Kasi, nandun siya sa area ng blessing or good news. So, diba may binanggit ako sa iyo kanina dito na situations wherein pinipresent doon sa sitwasyon na akala mo ang pangit ng sitwasyon na yun. But actually, behind nun is a blessing in disguise. Ito na yun. Sakto tumapat din siya doon sa good stuff, sa good news. No? So, feeling ko, confirmation yan. Directly related siya dito. Okay? Ngayon, pagdating sa financial kabuhayan, career mo, meron ka 9 of Cups. Ang ganda. Ang ganda. Maaaring nandito na yung mga katuparan, nandito yung mga manifestations na magaganda. Pagdating sa kaperahan, negosyo, personal growth, at saka sa career mo. Kaya nga, di ba binanggit ko sa'yo, let go mo na yung mga dapat i-let go.
Kumbaga salahin mo na, i-filter mo na, piliin mo na, ano lang ikikip mo sa mga bagay na dapat mong tanggalin. Lahat ng mga negative tanggalin mo. Hindi manifest mo. Kasi eto na yung katuparan. Eto na yung period ng bliss. Actually, bounty. Remember, dalawa yung bounty. May binabanggit ako about blessings, blessing in disguise, abundance. Eto na yon. Love life, 8 of Cups reversed. Ito yung energy na pagkatapos umalis ay babalik. Alis-alis, tas babalik. Ano ba? Virgo, ikaw ba to? O yung person na kadil mo? O bahala kayo sa buhay ninyo. Basta. Tingin ko kung sino man to sa inyong dalawa, hindi yan naging masaya eh. In the first place, umalis to. Kasi feeling niya hindi na siya masaya dito. Umalis siya para maghanap ng iba na magpapasaya sa kanya, na magbibigay sa kanya ng fulfillment, contentment. But, turns out, after nung pag-alis na yun, ibabalik din naman pala. Kasi hindi rin niya natagpuan yung mga bagay na hinahanap niya doon sa pinuntahan niya na yun, kung sino man yun. O, di ba nakakatawa lang? O, ewan ko. So, expect mo na yan. Sa unexpected mo, 8 of Pentacles reversed. Meron mga hindi inaasahan dito na magsasacrifice ka ng time mo para lang may mga bagay kang matutunan. Specifically related sa mga skills. So, trabaho, skills. Oo. Could be mga bagay na related sa kung paano mo mai-improve yung quality of living, pagpasok ng financial, financial increase, no? Or mga bagay na pangkabuhayan, paano mo madadagdagan yung source ng income. Yan ang nakikita ko. May mga bagay dito na specific time yung isa-sacrifice mo para makuha mo tong mga to. Which is, in the long run, makakatulong din naman yan sa'yo. No? Kasi ito ay mga bagong skills na maaaring makapagpa-increase ng pagpasok ng kaperahan Okay? So, pwedeng ito ay unexpected na bagong pagkakakitaan, sideline, no, racket, etc. Mga bagong matututunan, skills, etc. So, ano ba yung mga ibang paparating sa'yo? Una-una, financial increase, dolphin. Yo. Anong sinabi ko sa'yo? May abundance, dalawang bounty. Anong sinabi ko sa'yo? Fulfillment, contentment, katuparan, manifestations. Ito na yun. O ano pa, yung iba, pwedeng romance paparating sa inyo, mga bagong kakilala, maraming mga events, gatherings na pwedeng puntahan, no? New experiences, no? Kasi nga marami kang learnings, marami kang matututunan dyan Sabi ko nga, mga pagkakamali man yan or yung literal na may mga aaralin ka talaga Kasi ito, it could be may mamimit kang mga tao at yung mga tao na yon or tao, kung isa lang siya, doon ka may mga matututunan, actually. Makakapulot ka ng something na bago doon sa mga mamimit mo na makaka-contribute sa growth mo. Financial growth man yan, personal growth, no, or sa romantic side. May matatanggap ka. Tingnan mo to, may treasure chest, may chest na naman. Remember, ang treasure, hindi lang yan mga gold, hindi lang yan material, hindi lang yan pera. Depende na yan sa pananaw mo kung ano ba talaga yung mga treasure. Pero, sabi ko nga, ito ay mga blessings, bounty, abundance. Wind chime, peace and harmony. O, di ba ang ganda? Balance. Balance ang 2026 mo kasi may mga bagay kang tatanggalin. Kumbaga parang nagpa-purge ka, nag-general cleaning ka, inventaryo ka
So, may mga matatanggal, which is yung mga negative, and mapapalitan nyo ng mga bago, nakakilala, mga bagong learnings, and mga blessings. So, andito yung peace and harmony wherein everything is nasa period ng peace, contentment, bliss. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa 2026 reading mo. Abangan mo na lang yung mga iba ko pang uploads. Take care. God bless. Bye-bye.